Mga kwentong pambata. Ang Mythbuster. Mamangha kayo! Ang pinakamagaling na salamangkero sa lahat, ang Mythbuster! Mythbuster! Yay! Mythbuster! Mythbuster! Kung sakaling hindi niyo pa ito napapansin, ito ang kwento ng magaling na salamangkero nagngangalang Mythbuster. Si Mythbuster ay isang makabagong salamangkero sa malawak at makapangyarihang kaharian ng Toria. Ang kanyang mahika ay hinahangaan. Karamihan ng lugar sa Toria ay naniniwalang kailangan nila ng mahika. Paniniwala nilang mahika ang susi sa lahat ng bagay. Ang salamangkerong ito ay sumikat sa maikling panahon lamang. Kailangan natin ang tulad niya. Abay, tama ka riyan. Tao lamang tayo. Hindi natin kakayanin kapag walang salamangka. Ang mga buwan natin ay sadyang gulo-gulo. Sa susunod na 3 buwan ay lumayo kayo sa mga karagatan. Walang mangingisda, kundi magagalit ang mga mistiko ng karagatan. Ha? Mistiko ng karagatan? Talaga ba? Tama naman ako sa isang banda, Alva. Alam mo ba kung gaano kabilis masaktan ng sentimiento ng mga hindi nagbabasa? Kahapon lamang ay may sinabihan akong iwasan ng pangingisda dahil panahon ito ng pagpaparami nila. Kapag hindi nakapagparami ang mga isda, wala tayong mga isda buong taon. Alam mo ba kung anong sinabi nila sa akin? Mas importante pa pala sa iyo ang mga isda kaysa sa amin. Ano na lang ang kakainin namin? Hindi nila ito lubos na nauunawaan pero naniniwala sila sa mistiko ng karagatan. Pero Ginoo, nais ko nang umuwi. Alam ko, pero hindi pa tayo tapos dito. Ay, bukas ay isang mahabang araw, Alva. Pero intindihin natin, sino nga ba itong Mythbuster na ito? Ang tunay na ngalan ni Mythbuster ay Cillian at meron siyang misyon. Bawat teritoryo ng kaharian ng Toria ay nilaso ng mga pamahiin at kwentong walang kabuluhan. Dapat ay kakainin na ako ng malaking serpiente. Pero ginamit ko ang kwintas na bigay sa akin ng pantas. Napatakbo ang serpiente dahil sa taglay nitong mahika. Mabuhay ang pantas! Naniniwala ang mga Torian sa peking pantas na nagbibigay sa kanila ng mga peking solusyon. Nais alisin ni Cillian ang ganitong maling gawi sa Toria. Pero bakit nga ba? Dahil ang Mythbuster na si Cillian ay walang iba kung hindi ang bukod-tanging prinsipe at ang susunod na hari ng Toria. Hilig ng prinsipe na magbasa at palaging matatagpuan sa silid-aklatan kasama ang kanyang katiwalang si Alva. Hilig niya ang mga palaisipan at bugtong. Nais niya ang simpleng buhay at naniniwala sa karunungang taglay ng mga libro. Alam mo, Alva, ito ang totoong mahika. Ang maliit na bagay na ito ay kaya kang dalhin sa ibang mundo ng libre. Hindi mo na kailangan ng pera. Mabuti naman kung ganon, Ginoo. At dahil patuloy mong sinusuway ang iyong ama, siguradong tatanggalan ka nito ng mana. Talagang wala nga tayong salapi sa ating paglalakbay. Ano ngayon? Hindi kayang bilhin ng salapi ang karunungan. Pero mabibili nito ang mga librong mababasa. Si Prinsipe Cillian ay iba sa uri ng prinsipe na tipo ng kanyang ama. Ang aktibidad na pinakaayaw nito ay mag-ensayo. Kaya mo yan, mahal na prinsipe. Gamitin mo ang iyong kalamnan. Talaga? Bakit ba hindi ko naisip yun? Paano ko ba ituturo sa iyo to, ha? Hindi lang pag-iensayo. Ang prinsipe ay hindi rin masaya sa mga pagtitipo ng mga pinuno ng bayan. Puro pagyayabang lang ng kalamnan ang ginagawa nila doon. Wala silang pakialam sa totoong problema. Sila ay mga pinuno ng kani-kanilang lupain. Hindi nila kailangang isipin ang mga problemang ito. Yan ay para sa mga salamangkero. Kaya natin sila binabayaran. Isa kang prinsipe. Ang susunod na pinuno ng Toria. Kailangan mo lamang maging malakas at mamuno. Patutunayan ko sa buong Toria na mas mahalagang talino at karunungan kesa mahika. Si Cillian ay nagkunwari bilang Mythbuster at naglibot sa iba't ibang teritoryo habang nag-aalok ng mga pinag-aralang solusyon para palabasing mahika. Alam niya na kung nais niyang pakinggan siya ng mga taga-Toria, kailangan niyang makibagay dito. Apalupa, Pizzeria Pastoria. Boo! Nakita mo na ba sa iyong pangitain kung saan nagpunta ang aking mga kabayo? Sila'y tinangay.
ng isang batang magnanakaw. Kinailangan niya ito upang makatakas matapos magnakaw ng mga alahas mo. Huh? Wow! Paano ninyo nalaman, Ginoo? Simple lang. Papunta rito ay nakita kong mga bakas ng kabayo at ilang mga diamante. Matapos kong suriin ang mga bakas na ito, marahil ang nakasakay sa kabayo ay isang matipunong binatilyo. Ang pagsuri sa mga bakas ay parang pagbasa ng isang lengguwahe. Napakahusay mo, Ginoo! At sa ngayon ay yan ang nais patunayan ni Prinsipe Cillian sa teritoryo ng mga Hubbles, kung saan siya ay pinatawag ng pinuno upang resolbahin ang misteryo kung sino ang nagnakaw ng hiyas mula sa kanilang mga ninuno. Habang si Mythbuster ay nagkaroon ng mga tagasunod, nagkaroon din siya ng mga kalaban na gustong patunayan na ang kanyang mahika ay peke. Makinig ka, Alva. Bukas ay... Sandali. Ano yun? Lumabas si Prinsipe Cillian at bumalik siyang maingti. Natuklasan ko na, Alva. Bukas ay ibubunyag ko kung sinong nagnakaw ng mga diamante. Pero may kailangan muna kong ipagawa sa iyo. Pagsapit ng umaga, ang lahat ay nagtipon para makita ang mahika ni Mythbuster kasama ang hari ng Toria na nakatago sa grupo ng mga tao upang masaksihan ang mahika ni Mythbuster. Sabihin mo sa akin kagalang-galang na Mythbuster, nahanap mo na ba ang salarin? Opo, kamahalan. Pero hindi ko may bubunyag ang pangalan niya. Kagabi, isinagawa ko ang ritual ng paghanap sa magnanakaw. Habang nasa aking silid ay hinatak ang magnanakaw ng aking mahiwagang kapangyarihan. Ha? Naluhod ang magnanakaw at humingi ng aking kapatawaran. Pinuri niya ang aking kapangyarihan at mahika at ibinalik niya ang mga diamanting ninakaw niya. Heto! Ha? Hindi ako makapaniwala. Napakagaling talaga ng dakilang Mythbuster. Yes! Yay! Ayos! Yes! Ayos! Sinungaling siya! Matagal ko nang alam na isa siyang huwad at ngayon, Huling-huli ka mismo sa akto! Wala siyang kapangyarihan? Ha? hindi ito ang mga alas na ninakaw at hindi ako nanghingi ng tawad sa kanya. Sadyang tama ka, Sir Ron. Anong nangyayari? Pinaliwanag ni Celia na pinagdudahan niya si Seron dahil iba ang kinikilos nito simula nang umapok siya sa Hubbles. Tama ang aking mga suspisyon nang makita ko siya sa labas ng aking silid kagabi. Tama siya. Hindi ito ang mga diamanting ninakaw niya. Ninakaw ito ng aking alalay na si Alva. Tama rin kayong wala kong taglay na mahika. Ha? Ano? Hindi ka lang isang sinungaling. Isa ka ring magnanakaw. Tulad ni Seron. Mga kawal! Arestuin siya! Nang papalapit na ang mga gwardya, ang Prinsesa Julia, anak ng pinuno ng Hubbles, ay pumagitna. Bigyan natin siya ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi lang niya nahuli ang magnanakaw. Napatunayan din niya na mahina ang ating seguridad. Paumanhin po, pero tama ang inyong anak. Napakadaling nakawin ng mga diamante. Bakit mo ginagawa ang mga ito? Nagpakilala na si Cillian. Prinsipe Cillian? Aba syempre, sino pa kung hindi ang aking magiting at matalinong anak? Patawarin mo ako, aking ama. Ako ay hindi anak. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nabulag tayo sa pananiwala sa Maika na nakalimutan na natin ang pangangailangan ng mga tao. Kapayapaan at seguridad. Kailangan natin ng mahusay na edukasyon, maayos na seguridad at mabuting pamumuno. Hindi mga bolang kristal at huwad na salamangkero na solusyonan mo ang mga problema gamit ang talino mo. Ipinagmamalaki kita. Hindi nagtagal ay kumalat na ang balita ng ginawa ni Prinsipe Cillian sa buong kaharian ng Toria. Siya ay kinaronahan bilang bagong hari ng Toria. Siya ay pinarangalan at hinangaan ng lahat sa kanyang nasasakupan. Ang paghanga sa kanya ng Prinsesa Julia ay mas lalo pang humabong. Pinatunayan din ni Prinsipe Cillian na hindi mo kailangan maging maskulado para maging pinuno. Marami pa siyang magagandang ginawa bilang pinuno ng Toria. Pinaganda niya ang sistema ng edukasyon. Nagpagawa ng mga silid-aklatan. Kasama si Prinsesa Julia ay nakilala bilang magagaling na pinuno ng Toria magpakailanman. Ngunit isa ding magaling na pinuno na... Tama yan, kamahalan. Gamitin mong iyong huwag mong sasabihin kalamnan! Hindi hilig ang pag-iensayo.